Yung China ay nag-aalok ng dialogo o panibagong dialogo mga kapatid about sa issue no sa West Philippine Sea. So ang ating mga kongreso pinagdududahan to mga tol. Hindi natin sila masisisi mga tol, 'di ba? Kahit tayo nagdududa tayo doon sa panibagong dialogo na sinasabi ng China na open na daw sila, no? Kasi alam naman natin na iba yung sinasabi nila sa kadalasan ng mga kaganapan, iba yung sinasabi nila sa kanilang ginagawa at ipinapakita, no? At kung magkakaroon man ng pag-uusap, alam naman natin at inaasahan natin kung ano ang kahahantungan nito. Malamang lahat pabor sa kanila. Kasi hindi nila to bibitawan mga tol. Etong West Philippine Sea, hindi nila bibitawan 'yan, maniwala kayo. 'Di ba? Kahit na illegal yung kanilang pamamalagi diyan, kahit na pinawalang bisa na ng 2016 arbitral ruling yung kanilang claims at sinasabing walang basehan, wala silang pakialam dun mga tol. Patuloy nilang ipinupush yung kanilang tinatawag na historical claim, historical rights, 'di ba? So ito panonoorin natin 'tong mga balitang 'to. Ito unang balita natin mula sa DZRH News. At pagkatapos nito meron tayong ilang balita pa sa ibang mga news agency mga tol. Yan ito. Alok na panibagong dialogo ng China sa issue ng West Philippine Sea pinagdududahan sa kamara mga tol. Yan ang ating aalamin at bibigyan ng reaction video and commentary. Pero bago yan, syempre sana wag mong kalimutan mag-subscribe dito po sa ating YouTube channel kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction and commentary, particular sa issue na pinag-uusapan natin sa West Philippine Sea mga kapatid. So samahan lang ninyo ko at wag na natin patagalin pa, total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin 'to mga kapatid. Eksperto ang China sa pagiging gaslighter o pagmamanipula kaya hindi na dapat pumayag dito ang gobyerno. Hoy. Ang ganda unang-unang bungad pa lang alam na alam natin mga tol 'di ba? Yung mga balita kasi halimbawa na lang yung mga pambobomba nila ng water cannon, mga pagbabagga nila dito sa ating barko. Pagdating dun sa kanila mga kapatid, alam na natin kung ano yung lumalabas na balita. 'Di ba? Kesyo tayo daw yung bumangga, kesyo hindi naman daw tayo pinapatamaan. Alam niyo yun, yung mga ganong pagbabaligtad ng balita, tayo pa daw yung may kasalanan, tayo pa daw yung nanggugulo. Alam mo yun, tayo pa daw yung sisimula ng kaguluhan dito sa West Philippine Sea. Yung mga ganyang mga balita, alam na natin yun sinasabi ng China Gaslighter o pagmamanipula kaya hindi na dapat pumayag dito ang gobyerno. Reaksyon to ni Congressman El Rey Villafuerte sa alok ng China na muli umanumbuksan ng diplomatic talks para maresolba ang territorial dispute sa West Philippine Sea. Ayon kay Villafuerte, wala nang puwang ang muling paipag-usap dahil paulit-ulit tayong inaabuso at binubuli ng China pagdating sa issue ng West Philippine Sea. Sabi ni Villafuerte, isa sa mga dahilan para i-dismiss ng Marcos Jr. administration ang alok ng China ay ang mismong statement ni Defense Secretary Gilbert Chodoro. Sa statement ni Chodoro, naniniwala siya na walang peaceful agenda ang China pagdating sa issue ng West Philippine Sea. Tama tama si Defense Secretary Gibo Chodoro. Walang peaceful agenda ang China mga kapatid pagdating dito sa issue. It's either na tayo sumuko o wag na tayong makipag-usap. Dalawa lang yan mga tol, hindi yung tipong makikipag-usap tayo, dialogo para sa peaceful resolution. Walang ganun mga tol. Pero syempre, ang inaasahan natin, makikipag-usap ang gobyerno natin. Hindi naman natin sila pwedeng pangunahan 'Di ba? Anong i-expect natin kay BBM? Nakikita natin mga tol na talagang pumapalag siya at sinasabi niya sa kanyang mga speech na maninindigan ng Pilipinas daw, 'di ba? Talagang kahit na sa kabila ng mga harassment o mga pambubulas ng China sa Pilipinas ay maninindigan ng ating bansa. Goods 'yun mga tol. Pero tulad ng sinasabi ng ibang mga mambabatas, pati sa inyo mga tol, nababasa ko yung mga comment nyo sa baba, mga tol, na sinasabi ninyo, wala na, hindi na tayo dapat makipag-usap dyan. Maraming beses na tayo nakipag-usap dyan, wala naman nangyayari. 'Di ba? Halimbawa ngayon, sige, kung tatanungin ko kayo na ang China ay open daw sa panibagong dialogo, paikipag-usap mga tol. Sa tingin nyo ba may pupuntahan pa yan? No? Comment kayo sa baba. Kung ano sa tingin ninyo, opinion nyo. Kailangan pa ba, may pupuntahan pa ba kung ang Pilipinas maikipag-usap sa pamamagitan ng ganitong dialogo, mga kapatid? Tulad nga ng sinabi ni Defense Secretary, walang peaceful agenda ang China mga tol.
kapag makikipag-usap tayo diyan, sasabihin lang din nila kung ano yung lagi nilang sinasabi, 'di ba? Eto may historical ano kami diyan, claim, undisputable yung aming ano diyan, claim namin. Yung arbitral ruling, illegal 'yun, walang ano 'yun, hindi namin tatanggapin 'yun kahit kailan. Ilang beses na nila sinabi 'yun mga tol, 'di ba? Lumayo na lang kayo diyan, hayaan niyo na kami diyan para matigil na ang ano, ang gulo, ang kapayapaan ay manatili. Wag kayong magkakamaling sabotahin 'yan at makipagtulungan sa ibang mga bansa na balak pabagsakin ng China. Gano'n na paulit-ulit mga tol ang naririnig natin sa kanila, 'di ba? So kung tayo makikipag-usap sa kanila, hindi ba tayo gagastos diyan, mga tol? Wala ba tayong gagastusin diyan? O wala ba tayong guguguling oras diyan? Wala, eh, 'di ba? Wala naman talaga tayong mapapala, eh, 'no? Tuloy natin. Una rito sa isang press conference, sinabi ni Wang Wenbin, spokesman ng Ministry of Foreign Affairs, handa umano ang China na magdaos ng dialogue and consultation sa Pilipinas tungkol sa West Philippine Sea. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DCRH, ako si Milk Reguna. Alright, mga kapatid, 'di ba? So yung mga dialogo na yan na sinasabi ng China, 'di ba? Gaslighting nga, eh, sabing gano'n, eh. Para hindi naman masabing masyado silang masama, eh. At napapansin nila na nakatutok na sila ang international community, nakatutok na sa kanila ang buong mundo, kinokondena sila ng napakaraming mga bansa na dahil sa sunod-sunod nilang pangbubula sa Pilipinas, mga tol. Nitong nakaraan lang 2 araw na magkasunod. Una sa Scarborough, 'di ba? Binomba nila ng water cannon yung BFAR na namimigay lang ng mga regalo sa mga mangingisda, 'di ba? Kinabukasan sa resupply mission naman sa Ayungin Shoal, ganun din ang ginawa nila, mga tol, na ikinasira pa ng barko ng Pilipinas, mga tol. Kahoy kahoy na nga yung mga barko natin, maliliit na nga pero hindi pa sila naawa, 'di ba? Tapos ngayon open sila sa dialogo. Papauto pa ba tayo, mga tol? Well, hindi natin pwedeng pangunahan ang ating gobyerno kung sasabihin nilang, sige, open kami sa dialogo, ganyan-ganyan. Makikipag-usap kami, pero ano pang aasahan natin doon? Wala rin, eh. Wala naman din tayong aasahan doon na maayos, eh. 'Di ba? So ito sa ibang balita, mga kapatid, no, about pa rin sa West Philippine Sea. Ilang senador nagsalita na sa mga pahayag ng China, no? Patungkol sa West Philippine Sea conflict. Siyempre, mga senator natin ngayon nagsasalita na rin yung mga 'yan, 'di ba? Nagbibigay na rin sila ng kani-kanilang mga sentimiento, mga tol, na hindi natin narinig kailanman nung mga panahon ni Duterte. At yung mga ganitong issue, mga kapatid, kung naalala ninyo, 'di ba, ang pamahalaan naka-focus dati sa war on drugs, which is good naman, mga kapatid, no? Doon naka-focus tayong lahat. Doon 'yun ang madalas nating napapanood, 'yun ang madalas nating nababalitaan sa mga TV, 'di ba? 'Yun ang lagi nating nakikita, US minumura, pinapaalis dito, 'di ba? Pero may arbitral ruling award na nung mga panahon na 'yun, mga tol. Hindi natin ipinupush at wala rin naman tayong pake dahil wala naman tayong nababalitaan ginagawa ng China sa West Philippine Sea, 'di ba? So ngayon eto, ang mga senator nagsasalita na. Kahit si Bongo, 'di ba? Si Bongo kanang kamay ni Digong 'yun. 'Di ba? Si Bato nagagalit na rin daw, 'di ba? Ano rin 'yung kanang kamay din 'yun. Si Senator Robin lang talaga no? Loyal na loyal. Loyal na loyal talaga to the point na pinagtatanggol niya talaga 'yung China, mga tol, eh. So eto, panoorin natin. Ibinahagi ng mga senador ang kanilang mga opinyon hinggil sa mga kamakailang pahayag ng China kung saan nagtangkang sisihin ng Pilipinas sa pagtaas ng tensyon sa West Philippine Sea o WPS. Ayon kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III, bilang parehong responsable na miyembro ng United Nations o UN, kailangan umanong kumilos ng dalawang bansa ayon sa diwa kung bakit nilikha ang organisasyon at ang diwa ng UN Charter. Hindi nagtangkang sisihin, sinisisi talaga nila ang Pilipinas. 'Di ba nagbabala pa nga si Wang Yi, 'di ba? Yung 'di ba nag-usap sila ng counterpart niya dito sa Pilipinas, yung Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, 'di ba? Nag-usap sila, kaprangkahan daw sila. Though hindi natin alam kung ano pinag-usapan nila, pero ang report ay prangkahan daw, candid, 'di ba? Pagdating doon sa bansa nila sa China, ang sinabi, nagbabala daw sila sa Pilipinas na kapag nagkamali daw ang Pilipinas sa sa pagtaya, mga kapatid, 'di ba? Kapag nagsulo, parang ganyan, kapag nakipagsabuatan sa ibang mga bansa
na balak lang ay babagsakin ng China, hindi talaga sila mag-aatubili na kumilos at umaksyon mga tol. Isang malinaw na pagsasabi ng ano yun eh. Parang dinaan lang sa palabok eh. Pero isang malinaw na pagsasabi ng sige, subukan nyo Pilipinas, magkamali kayo, i-push nyo yung gusto nyo, makakatikim kayo ng hindi nyo inaasahan dito sa aming bansa, mga tol. Ganon sila kalakas mang-intimidate, mga tol. Kasi alam naman, hindi lang tayo sa buong mundo, mga tol, kinikilala ang China na isa sa may pinakamalakas na sandatahan sa buong mundo, mga kapatid. Buong mundo, hindi buong Asia lang buong mundo. 'Di ba? Nakahanay siya doon sa Russia, sa United States. Biruin mo yung mga malalakas na bansang yan, mga tol. Nakahanay dyan ng China at alam yan ng buong mundo. Sino ba namang presidente ang hindi kakabahan dyan, di ba? So tuloy natin. Kailangan na niyang maunawaan ng China na ang Pilipinas bilang isang soberanong bansa ay may sariling mga issue sa karapatan sa karagatan at territorial sovereignty. Inapila naman ni Senador J.B. Ejercito kay Chinese President Xi Jinping na itigil ang tinatawag niyang expansionist policies ng China upang maiwasan ang mga alitang maaaring maganap sa WPS. Sa kabila ito ng pahayag ng China na maayos nilang pinamamahalaan ang mga maritime differences sa pamamagitan ng dialogo at konsultasyon. Hinimok din ni Ejercito ang Beijing na igalang ang 2016 arbitral ruling ng Permanent Court of Arbitration sa Hague na ibinasura ang claim ng China ng historical rights sa alam naman natin, mga tol, no? Ito, mabuti to yung mga pagsasalita ng ganyan ng mga senador natin. Pero alam din naman natin, 'di ba? Pinagpauna na ng China yan, mga tol, hindi nila kikilalanin kailanman yung hatol na doon sa dahig, doon sa arbitral ruling, doon sa court o Permanent Court of Arbitration. Hindi nila kikilalanin yun. Ang turing nga nila doon illegal at minanipula lang daw ng US. Pero magandang ganito, at least naririnig natin sa mga senator natin na hindi sila pabor o hindi sila maka-China, mga tol, di ba? Ginagawa nga nila to eh. Ito si JB Ejercito nga, si Senator JB, gusto nga pauwiin na tong Chinese ambassador dito eh. Pero etong mga ganitong pahayag, wala na to, parang ano lang to. Parang hangin na lang yan, mga tol, lalo-lalo si Xi Jinping. Hindi papansinin niya ni Xi Jinping eh. Kitang-kita naman natin, mga tol, yung tikas ng pagsasalita ng kanilang mga foreign ministry eh. Pati si Wang Wenbin, 'di ba si Wang Wenbin ang nagsabi, kailanman daw ay hindi kikilalanin ng China yung arbitral ruling awards, 'di ba? Doon sa dahig. Dahil illegal daw 'yun. 'Di ba? So itong sinasabing ganito na ni Senator JB na igalang o kilalanin ng China yung 2016 arbitral ruling na yan, ay wala yan, walang mangyayari diyan. Sa Hague na ibinasura ang claim ng China ng historical rights sa tinatawag nitong 9-9. Sinabi naman ni Senator Chis Escudero na ang digmaan at armadong tunggalian ay hindi naaayon at hindi magandang paraan ng paglutas ng hidwaan. Nakasaad sa kanyang pahayag na palagi siyang susuporta sa dialogo kaysa sa pagtutunggali o pag-aalboroto at naniniwala na ito ay nasa pambansang interes ng parehong bansa. Totoo din naman yung sinasabi ni Chis Escudero, mga kapatid. Kung dito sa Pilipinas, naniniwala siya na talagang ipupush niya yung dialogo, ibang usapan, mga tol, sa mindset naman ng China, mga tol. Hindi natin makokontrol o hindi natin sila mapapangunahan sa gusto nilang mangyari. Kung ang Pilipinas gusto dialogo, ang China hindi ganun, mga kapatid, no? Sige, dialogo daw, sabi ng China, pero masusunod pa rin sila. Sila pa rin ang kailangan masunod. O di walang kwentang dialogo 'yon, di ba? Ito lang, mga kapatid, no? Kung iisipin mo, lagi nga natin tong sinasabi, kung ikukumpara natin yung bansa natin sa ibang mga bansa, pareho lang naman tayong may claim. Halimbawa na lang sa ibang bansa, kiniklaim din ng China yung kanilang mga soberanya o yung ibang mga katubigan nila, mga tol. Hindi lang naman Pilipinas ang naapektuhan dun sa 10-dash line ng China. Alam naman natin yun. Napakalaki nung sakop ng 10-dash line ng China at marami ding mga bansa ang naaapektuhan doon. Pero eto, no, Pilipinas lang ang bukod tangi na gustong dialogo, 'di ba? Well, yung ibang mga bansa gusto dialogo, pero once na pumasok ka doon,
is paninindigan nila at gagawin nila yung kanilang trabaho na protektahan ang kanilang soberanya, mga tol. Ando dun yung talagang harangin ka ng barko nila, ah, huhulihin ka, di ba? Yung iba nga, palulubugin pa talaga ang mga barko mo, pero tingnan mo, hindi pinagmumulan ng gera. Iba kasi ang mindset dito sa Pilipinas, mga tol, eh. Iniisip natin masyado na, well, di naman natin masisisi gobyerno natin dahil nga talagang binebe din natin ang China sa loob ng ilang taon, mga tol. Hindi naman natin sila hinahamon at tinutunggal, eh, mga tol. Kaya nasanay din ng China, ay itong Pilipinas wala yan, di papalagyan. Sige, takutin nyo lang ng takutin. Takutin nyo lang ng takutin ng Pilipinas, di ba? Hindi papalagyan. Puro ano lang yan, diplomatic protest. Pero tingnan nyo, mga tol, sa ibang mga bansa, kapag pumasok ang China, ang mga barko nila, nagagawa silang palayasin, nagagawa silang paalisin. Tapos na usapan, 'di ba? Ganun lang, mga tol, pumapalag kasi sila, 'di ba? Pero sa atin, mga tol, humahaba yung usapan, humahaba yung kwento. Ganun talaga. Kapag ang dalawang magkaaway, puro dakdakan lang, mga tol, mahahaba talaga 'yun. Pero kapag yung dalawang magkaaway, nagsuntukan na, pagkatapos ng suntukan, tapos na 'yun, mga tol. Pero hindi naman ibig sabihin makikipagsuntukan ka diyan, 'no? Ano lang 'yon, kumbaga parang example lang 'yon. Kung maipapakita natin sa China talaga na seryoso tayo dito sa ating soberanya at talagang hindi natin siya bibitawan, hindi lang sa salita kundi pati sa gawa, yung tipong 'pag pumasok ang mga barko nila, meron tayong puwersang malakas na magpapalaya sa kanila. Yun ang kailangan talaga natin, mga tol, na hindi natin magawa. Una-una, siyempre nagpapalakas pa lang tayo. Tapos at wala rin naman sigurong balak yung ating mga kinauukulan na gawin yun. Sabi nga, wala silang balak gumante, 'di ba? Ayaw nila gumante, non-confrontational mode lagi, 'di ba? Well, wala tayong magagawa sa gusto nila, mga tol. Tayo naman ay nanonood lamang, pero pagdating ng panahon, makikita natin kung ano magiging resulta ng kanilang mga aksyon. Baka sakaling pagdating ng panahon, magbago naman ang kanilang approach about sa problemang 'to, 'di ba? So ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dito sa mga balitang napanood natin? Pwede kang mag-comment sa baba at pwede mong i-share ang iyong opinion, iyong saloobin. Alright? So hanggang sa muli, mga kapatid, ako nga pala si Shobal T. Peace out.